We have Chairman Joel Chua of House Committee on Good Government and Public Accountability, and House Assistant Majority Leader in Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong. For today's first question, we have Bibian Gulia from ABS-CBN. Go ahead. This is from DepEd alone. Opo. Loan. Kasama po ba dun si Kokoy Villamin sa 677 and doon sa 405 na no records with the PSA? Yes. Si Kokoy Villamin kasi, umappear yung pangalan niya both sa OBP at saka sa DepEd. So dito, lumabas dito sa PSA na hindi rin nag-i-exist sa birth, sa marriage, at saka sa death, si Kokoy Villamin. So yung 677, DepEd and OVP rin yun, sir? Hindi. Yung 677, DepEd alone. Iba pa yung sa OBP. And then magkano, sir, itong napunta sa 405 na walang records with the PSA? Magkano yung total confidential? In terms of amount, Yes, sir. hindi ko na-compute eh. Hindi ako aware. Ang pina-check lang namin is yung names. Pina-verify lang kasi namin yung mga pangalan pa. Pero gusto ko lang idagdag, yung amount in question really is 612.5 million. 612.5, both OBP and DepEd. Insofar as DepEd is concerned, 112.5 million. Thank you. Mela from PTV4. Sir, just to clarify, kasi yung una nating nasabi, 677. So yung 133 po ba? I mean, the rest ng, kung 405 ay nakita natin na walang record, na sabi nyo nga po kanina non-existent, yung the rest po ba, ibig sabihin may record naman po sila? May record pero maraming kapangalan. Like yung iba, 5, may 10, may maraming pangalan. And sir, last na from my end, kung pagsasamahin yung mga pangalan na nakalap natin sa acknowledgement receipts ng OVP at DepEd, ilan po yun overall? Ilan po yung hinihintay nating verification from PSA mula naman sa side po ng OVP? Ang OVP, if I'm not mistaken, parang 2,000 ata yun eh, kung hindi po ako nagkakamali. I will have to check and double-check. I-double-check ko yung sa OVP. So sa ngayon may nasa 2,000 names pa na Mas under malaki kasi verification. yung budget ng OVP eh. That is 500 million eh. So, kaya mas marami yung pangalan sa OVP. Sandro Ochona from Billionaire TV, then Big Sumintak from Net25. Sir, may mga nabanggit kaninang kaso, malversation, bribery, plunder. Ito na po ba yung lalamanin ng partial committee report natin na ikakaso or i-recommend from other government agencies na ikaso kay VP? Well, pag-uusapan pa namin, but ito yung mga nakita namin na mga possible violation in the course of the hearing. Pero kayo po magre-recommend nito or paano po yung process? Siguro kung hindi kami mag-i-issue ng partial committee report, yun ang magiging laman ng committee report namin sa dulo once pag nag-conclude na po yung ating committee hearing. Okay, so Ito yung pang KVP. opo, ilan po yung kay VP? Ano po yung mga kaso specifically for VP? Wala pang specific kasi ang kanya-kanyang ano po yan recommendation ng mga members sa kanila, ito yung mga observation nila. So as to the final details, hindi pa po namin pina-finalize. Pero ito yung mga nakitang mga violation. Sir, last na lang, mga kailan kaya natin i-expect yung partial or yung committee report? Next year na, sir? O kaya this year? Most probably, baka next year na yan. Mga next year na yan.